Isang magandang umaga pong muli sa bawat isa. Kumusta po? Nakapagbakasyon na ba ang lahat? Hindi. Walang budget. Bahay-bahay lang. Ngayong umaga, dadako po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Although lahat ng gawain ay mahalaga. Lahat ng bahagi ng ating gawain ay mahalaga. Makipagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng Pilipos, chapter 4, verse 6. Sa aklat po ng Pilipos, chapter 4, verse 6. Sa New Testament po ito, mga kabataan. Sabi po dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Pinagpala po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, tunay Panginoon na Ikaw ang aming Diyos na buhay, ang Diyos na dakila, na dapat papurihan at sambahin ng iyong mga anak, O God, ng lahat ng tao, Panginoon. Ikaw dapat ang maluwalhati at makita sa buhay ng bawat isa sa amin. Paging dapatin niyo nga po ang iyong abang lingkod, O God, sa pag-aaral ng iyong mga salita. Ikaw po nawa ang mangusap at patuloy na makita sa aming buhay, Panginoon. Ang kapangyarihan ng iyong salita ay patuloy na matanim sa aming puso't isipan. At higit sa lahat, may isagawa at may pamuhay po namin ito, Ama. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang gawain ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay po na napakabuti ng Panginoon. Amen? At isang bagay ang patuloy na itinuturo sa atin ng Panginoon, ang patuloy tayong lumapit sa kapangyarihan niya. Kaya tatanungin ko kayo, ikaw, kumusta? Kumusta ka bilang anak ng Diyos? Kumusta ka sa buhay mo ngayon? Are you okay? Paano tayo yung sign ng okay? Are you okay? O are you sad? Sabi nga, di ba? Spell sad. Anong spelling ng sad? S-A-D. Tama po? Spell sad, S-A-D. Napagtanto ko na ang salitang sad pala ay parang acronyms lang. Ng anong mga salita? S for stress, A for anxiety, D for depressions. Diba? Sad. Stress, anxiety, and depression. Okay? Sa panahon ngayon, nakaka-worry na marami mga kabataan, mga kahit na may edad na mga hindi nakakilala sa Panginoon, ay nakakaranas ng ganitong mga bagay. 'Di ba? Maraming kabataan na nabigyan lang ng hindi maayos na grades, ay nagpapakamatay. 'Di ba? Yung mga ganong sitwasyon, nakakalungkot. Maraming kabataan binubuli at nambubuli. Bakit nasa ganong sitwasyon na Sabi nga sa survey sa ibang bansa, mas marami ang namamatay dahil sa suicide. Mas marami ang nagpapakamatay. Bakit umabot sa ganong kalagayan o sitwasyon? Ano nga ba yung mga salitang ito? Stress. Kapag ito daw po ay ang mga bagay, wait lang, salamin muna ako. Okay? Ang salitang stress, ito po yung mga bagay na iniisip mo sa kasalukuyan. 'Di ba? Minsan ginagawa mo sa trabaho mo sa araw-araw. Minsan may mga time ka na ano ba ito? Nakaka-stress naman ang araw na 'to. Umaga pa lang, stress ka na. Pagod na agad yung yung sitwasyon mo.
At ang salitang anxiety naman, ito yung mga bagay na iniisip mo na hindi pa naman nangyayari, nag-iisip ka na. Kaya ang kadalasan, nagiging overthinker ka na. 'Di ba? Iniisip mo pa yung mga bagay at sitwasyon na hindi pa naman talaga nangyayari. Kaya ang nararanasan mo, nandun ka na pala sa salitang anxiety. At ang depression, ito naman yung mga bagay na matagal na nangyari. Nakalipas na, pero iniisip-isip mo pa rin, binabalik-balikan mo pa rin sa isip mo at sa alaala mo. Kaya ang tendency na didepress ka. Ngayon ang tanong, nasaan kaya tayo dito ngayon? Nandito ba tayo sa sitwasyong ito? Nandyan ka ba sa tatlong yan? O wala ka naman sa kalagayang ito? Sino yung wala sa kalagayang ito? Taas kamay. Amen. Mapalad at sa biyaya ng Panginoon, tayong mga anak ng Diyos ay patuloy niyang pinalaya sa ganitong kalagayan. Pero dumarating talaga sa sitwasyon ng buhay natin na nakakaranas din tayo ng mga bagay na ito. 'Di ba? Ako, sa sarili ko, naranasan ko din ang bagay na ito. Kwento muna tayo. Sa sarili ko, naranasan ko ang sitwasyong ito. Na hindi ko na malaya na nasa ganito na pala ako. Are you sad? Nandito ka sa ganitong kalagayan na hindi mo na malayan. Diba? At dumating sa point na ang naging bukang bibig ko na lang, Lord, ayoko na. Ayoko na sa ganitong sitwasyon. At ang biyaya ng Panginoon, marami siyang ginamit. Marami siyang tao na pinakita. Sabi ni Pastor kanina, ang nanay daw ay trompeta. Trompeta ng bahay. Sino mga trompeta dito? Ako kasi hindi ako trompeta. Tahimik lang ako sa bahay. Bawal ako magsalita. Joke lang. Kumbaga, ang sitwasyon ng buhay natin, hindi natin namamalayan na nandun ka na pala sa ganong kalagayan. Bakit umabot ka sa ganong sitwasyon? 'Di ba? Kasi ikaw rin ay nagkulang. Anong mga pagkukulang mo? Bakit umabot ka sa ganong sitwasyon? Una, hindi ka nananalangin ng mataimtim. Ano na lang ba ang panalangin mo? Ano yung panalangin ganito? Ano yan? Ganito? Anong panalangin ganito, mga kabataan, yung preteens? Ano to, Ezekiel? Panalangin? Ano yung salita? A. Baka nasa panalangin A ka na lang. Ano yung A? Diba ito yung mga symbols kayo ng ano? Sa kadalasan na naging panalangin mo na lang, sarili mo at ang pamilya mo. Nawalan ka na ng concern sa iba. 'Di ba? Sabi natin, tinuturo ko sa mga kabataan na dapat ang panalangin natin hindi lang pang sarili natin, hindi lang mga mahal natin sa buhay, kundi maging concern din tayo sa mga taong nakapaligid sa atin. Sabi ano tawag dito? Ano po? Thumbmark. Ay, hindi, thumbmark. Hinlalaki. Ang hinlalaki, tinuturo ko sa mga teens, sabi ko, para humaba ang panalangin nyo, gawin natin ang 5 daliring ito. Itong hinlalaki ay panalangin para sa mga mahal mo sa buhay. Bakit? Kasi ito yung pinakamalapit sa puso mo, yung daliring ito. Mga mahal mo sa buhay na hindi pa nakakilala sa Diyos. 'Di ba? Mga mahal mo sa buhay na araw-araw mong kasama, ipanalangin mo. At ito, hintuturo, ay ito yung mga dapat na pinagpipray mo. Sino mga pinagpipray sa hintuturo? Mga guro, mga leaders, ang ating pastor. Kaya nga, turo para sa mga nagtuturo. At itong pinakamalaki, hinlalato. Itong pinakamatangkad sa lahat. Ito
ang time mo para ipag-pray ang mga leaders mo. Ang leaders ng bansa natin, ang mga nangunguna sa gobyerno. Kaya nga siya pinakamataas eh. Ipag-pray natin. At itong palasingsingan, pag-pray natin ang mga taong, sabi nga ni Pastor kanina, bakit maraming mahirap na Kristiyano at mas mayayaman pa yung mga hindi Kristiyano? Kasi hindi natin sila pinag-pray. Diba? Sing-sing daw ito para sa mayayaman. Kung ikaw ay may mayamang kaibigan, pag-pray mo na sila man din ay makakilala sa Lord. Kapag sila ay nakakilala sa Lord, ang blessing na meron sila ay binabahagi nila. Ito rin yung time kasi ito yung time na para ipag-pray mo din ang mga mahihina o may sakit. Ito yung prayer para sa kanila. At ang pinakamaliit, ang hinliliit, ito ay ang, sino to? Sarili mo. Huli ka lang dapat sa lahat. Huli ka lang dapat na pinagpipray ang sarili. Pero kadalasan na nagagawa natin dahil sobrang bilis ng oras, sobrang busy tayo, kadalasang prayer natin, ganito na lang. Mahal ko sa buhay at sarili ko. Wala nang pakialam sa iba. So, kung ganun ang prayer natin, thank you, Lord. Salamat po sa umagang ito, Lord. Ingatan niyo po si Mami, si Daddy. Ingatan niyo po ang bawat sa amin. Gabayan niyo kami sa buong maghapong ito. Prayer na panalangin A. Wala talaga yung prayer para sa malalim na pananalangin. At alam ko, dumating ako sa time na ganon. Naging busy ako. Maagang gigising, pero hindi nakakapanalangin ng mataimtim. At dahil doon, naranasan ko yung manghina. Naranasan mo yung parang kulang at hindi pa rin sapat. At dumating din yung time na hindi ka na rin nakakapagbasa ng Bible. Malalim na pagbabasa ng Bible. Puro cellphone na lang ang hawak mo sa maghapon. Wala ka ng time sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya, dumating ang pagsubok, mabigat na pagsubok. Hindi mo na malayan, nandito na pala ikaw sa sitwasyong ito. I'm sad noong mga time na yon. Pero sa biyaya at pag-ibig ng Panginoon, nakita ko ang buhay ni Pablo. Diba? Sabi dito, sa lahat ng mga apostol ni Jesus, si Pablo ang halos nakaranas ng mga ganitong sitwasyon. Naranasan niyang ma-stress, naranasan niyang magka-anxiety, naranasan niyang magka-depression. Pero ano ang ginawa ni Pablo? Nagpatuloy siya. Nagpatuloy sa biyaya at pag-ibig ng Panginoon. How to handle sad? Una, refuse to worry about anything. Iwasan nating mag-alala sa kahit na anumang bagay. Dapat, Sister Raquel, ito yung topic mo, di ba, Tat? Ikaw? Tat, ikaw pala dito. Pares tayo ng topic. Oh. Sabi dyan, sa verse 6 ng Pilipos, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Diba? Unang-unang ginawa ni Pablo at itinuturo sa atin, huwag tayo mag-alala sa anumang bagay. Sabi nga, ang mga baby ba kapag pinanganak ay nagwo-worry na? Diba? Hindi naman sila nagwo-worry na pagkapanganak nila, labas ng uha. O, nag-aalala ba sila na baka wala akong gatas baka walang, di ba? Hindi. Ibig sabihin, kung tayo pinanganak na walang pag-aalala, dapat ay wala tayo sa ganong sitwasyon. Di ba? Hindi yun binigay sa atin ng Diyos, ang pag-aalala. Kaya sabi niya nga rin sa Mateo 6 verse 25,
Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Kung mapapansin niyo po sa talatang ito, ano yung mga sinabi dito? Mga bagay na kailangan ng tao. Pagkain, damit, 'di ba? Inumin. Mga pangunahing pangangailangan ng tao. Kapag nag-focus tayo sa mga bagay na ito, ano yung mangyayari sa atin? 'Di ba nagwo-worry tayo? Wala nang bigas. Hindi na makautang kay brother. Di ba? Parang nag-worry ka na, wala na ng bigas. Mahal-mahal pa naman. Yung bigas na gusto mo 50 pesos ang kilo. Tapos yung araw-araw lang na pang-ulam. Di ba? Buti na lang yung ibang kabataan, alas 10 nagigising, tanghali na. Tanghali na nagla-lunch, pero hindi po healthy yun. Diba? Sa araw-araw na pangangailangan ng tao, iniisip mo yan eh. Iniisip mo, diba? Pagkain. Ano na naman kaya ulam ngayon? Ano na naman kaya ang ulam na kasya ang 100 pesos? Diba? Ano yung iniisip natin, yun ang nagiging dahilan kung bakit tayo nag-worry. Diba? Bakit tayo nag-aalala? Dahil sa pang-araw-araw na buhay na nararanasin natin. Pero ang pangako ng Panginoon, sabi dito, huwag mabalisa tungkol sa ating kakainin o iinumin. Ang sabi ng Panginoon, hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawang kaysa damit? 'Di ba? Yung parang kahit na dumaranas tayo ng ganitong sitwasyon, pero sa biyaya ng Lord, di ba, nagugulat ka na lang, uy, na-survive ko ang isang araw, may ulam kami. Napakain ko yung pamilya ko. May puno ng malunggay, nilagyan ng sardinas. Okay, hanggang gabihan na yon. Di ba? Nagugulat na lang tayo sa patuloy na ginagawa ng Panginoon. Sabi, ang pag-aalala ay hindi rin unhealthy. Diba? Hindi makakabuti sa atin ang pag-aalala. Kaya, una, how to handle sad, refuse to worry about anything. At pangalawa po, talk to God about everything. Diba? Nandyan pa rin sa verse 6. Sabi dyan, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan. Diba? Sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Diba? Napakabuti ng Panginoon. Nais ng Diyos na tayo ay lumapit pa rin sa Kanya. Paglapit pa rin sa Panginoon, pananalangin pa rin at paghingi pa rin ng gabay sa Panginoon. Sabi nga, worry less, ask more. Diba? Napakabuti po ng Panginoon. Marami siyang itinuturo, mga aral sa atin, kung patuloy lang tayong mananangman sa kanyang salita. At pangatlo, sabi dito, thanks God in all things. Diba? Sabi din dyan sa Pilipos 4:6. B. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat, tayo dapat bilang mga anak ng Diyos. Hindi lang tayo dapat puro hingi. Hindi lang tayo dapat puro hiling na mga kailangan natin. Dapat ang pusong meron tayo ay pusong mapagpasalamat. Kapag ikaw ay nasanay na nagpapasalamat sa Panginoon, ikaw ay napupuno ng mga positibong bagay. Positibong tao ka kung ikaw ay taong marunong magpasalamat unang-una sa Diyos. 'Di ba? Kapag ikaw ay mapagpasalamat, lahat ng bagay na nais ng Diyos sa atin ay patuloy niyang
ipagkakalob at ibibigay. Pang-apat, think about good things. Mag-isip tayo ng mga mabubuting bagay. Sa Pilipos 4, verse 8 na po ito. Sabi dito, sa wakas mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Diba? Sabi ka na ni Pastor, kung ikaw ay isang Kristiyano, dapat ikaw ay namumuhay sa kabanalan ng Diyos. Ito ang nais na ituro sa atin ng Panginoon. Mabubuting bagay ang lagi nating isipin. Sapagkat kung ito ang pinapamuhay natin, ano to sa English? Diba? Sabi diyan, true, honorable, just, pure, lovely, commendable, excellence. Diba? At kung ang lahat ng bagay na ito ay ipagkakalob sa atin, kagalang-galang, tayo ay namumuhay sa biyaya ng Panginoon. Sabi ko nga, ako lagi ko talagang bukang bibig sa biyaya lang ng Lord kung bakit ako nakakatayo, kung bakit ako may ginagawa bilang lingkod ng Diyos. Marami tayong nararanasan sa buhay natin. Dumating din sa time na, di ba uso ngayon yung parang nababash kapag ikaw may ginawang masama, mababash ka, hindi nagustuhan na may sasabihin at sasabihin sa iyo ang mga tao. At dumating din ako sa time na ganon. Minsan umattend ako ng nakita-kita kami ng mga kaibigan ko. Siguro after 20 years. Kasi dalaga pa ako nung huling kita-kita namin wala pa si Sailin. After 20 years, nakita-kita ulit kami. Mga classmates ko sa college. So, nakakatuwa, di ba? Nakaka-bless na nagkita-kita ulit kayo. May mga malalaki na rin sila mga anak, yung iba may apo na rin. At hindi talaga maiwasan na, anong trabaho mo? Anong ganito? Ganyan. At totoo yun, na kapag umaten ka ng reunion, meron talagang mga ibang ano. Ako bilang naging guro, bilang isang teacher, parang naging happy ako kasi naging ministry ko yun sa Panginoon. Na happy ako na nakwento ko yun. Pero sa paningin pala nila, ay hindi parang iba ang dating. Sabi ko, ministry ko yun sa church. Ministry ko yun sa simbahan. Nagturo ako sa mga kinder, mga estudyante ko. Almost, ilang taon ka na, Jikel? Anong grade ka na? Almost 8 years, sabi ko, akong nagturo. Parang proud ka na nagkakwento. Pero ang dating sa kanila, ay ano ba yan, Glenda? Hindi ka nag-level up? Parang ganun. Parang yung naging nila, sana man lang naging principal ka. 'Di ba sabi? Sana man lang naging ganito ka, ganyan-ganyan. Sabi ko, ministry ko yun sa Lord Masaya akong ginawa ko yun kasi ang Diyos ang napapurihan. Pero hindi lahat nakakaintindi at nakakaunawa sa ganong So naranasan ko din yung ganong Tapos may mga times pa rin na hindi naman talaga ako mukhang teacher. Nagiging teacher lang ako pag tinatawag ako ni Jerkel na teacher. Minsan pag nag-reunion kami, sa side naman ng nanay ko. Siyempre yung mga ibang pinsan-pinsan mo doon, hindi naman taga kayo nakikita-kita. Dahil si Jerkel ay naging estudyante ko, teacher ang tawag niya sa akin. Kahit na nandun kami sa So, nalalaman tuloy ng ibang mga pinsan ko, ay, teacher ka pala. Hindi kasi ako mukhang teacher. Wala ganito talaga. At kahit na, minsan pumunta rin ako ng Marinduque, sabi nung sa side naman nila Lito. Proud na proud yung nanay niya na kinikwento. Yan, yung asawa ni Lito, teacher yan. Tapos, ang sagot naman nung pinagkikwentuhan niya, ay, teacher ba siya? Mukhang hindi siya teacher.
Kasi, sabi ko, minsan tinatanong ko nga si Saylene, hindi pa talaga ako mukhang teacher. Paano ba maging mukhang teacher? Paano ba maging mukhang teacher? Teacher Ruth. Siya na kasi magiging teacher ngayon. Pero ako talaga, hindi talaga ako ewan ko, hindi ako Pag ako lumalabas ng bahay, yung pag galing ko sa school at uuwi na ako, nakasombrero na ako niyan. Nakasombrero ako, naka-jacket. Kasi ayoko may makakilala sa akin. Kasi may naglalakad lang ako dyan eh. Kaya minsan pag napunta ako sa Pure Gold, may nakikita ako mga talagang nilalapitan ako ng estudyante ko, ginaganyan nila ako. Uy, teacher! Kasi pag may nakikita akong kakilala, nagtatago na ako. Kaya lang di mo maiwasan, salubong kayo. Hindi naman sa pinagmamalaki mo yung pagiging mo, pero wala ganito talaga. Hindi mo kang teacher. Buti na lang si Jerkel, teacher ang tawag niya sa akin. Kaya lang ngayon, dahil di na ako nagtuturo, ang tawag niya na sa akin, tita mama. So, hindi na talaga ako marirecognize na teacher. Kasi akala nila pag hindi ka na nagtuturo, hindi ka na teacher. Pero ano't ano man ang posisyon na meron tayo. Sa biyaya ng Panginoon, isang biyaya po ng Panginoon na nakapagturo ako sa Hosea. Nagsimula talaga ang Hosea na naghanap kami ng estudyante. Walang mga estudyante. At sa biyaya po ng Panginoon, wala rin ako assistant nun. Sino assistant ko nun? Biyaya lang din po ng Panginoon. Naalala ko nun dati si Saylene. Grade 5 pa lang yata siya o grade 4. Tuwing exam, pinapauwi ko agad siya para matulungan din ako magpa-exam. Pero sa biyaya po ng Panginoon, hindi man ako mukhang teacher, hindi man ako, bahala sila kung ano man ang tingin nila sa akin. Basta ang alam ko, ako ay anak ng Diyos at mabubuhay sa biyaya ng Panginoon. Diba? Napakabuti ng Panginoon sa lahat ng bagay na meron tayo. At patuloy din niyang itinuturo sa atin na tayo ay mabuhay bilang anak ng Diyos. Number 5, be content with anything. Makontento tayo kung anong meron tayo. Sabi diyan sa Filipos 4, verse 11. Filipos 4, verse 11. Abayan, magsasalamin ulit. Sabi po dito, sinasabi ko ito, hindi dahil sa kayo'y hinahanapan ko ng tulong. Natutuhan ko ng masiyahan, anuman ang aking kalagayan. Diba, napakaganda nung sinabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Sabi niya, natutuhan ko ng masiyahan, anuman ang aking kalagayan. Ito ang mga taglay natin bilang mga anak ng Diyos, di ba? Anuman ang sitwasyon mo, anuman ang kalagayan mong, anuman ang meron ka ngayon, nakangiti pa rin yan. Di ba? Ako noong mga panahon na nararanasan ko to, wala akong mapagkwentuhan eh. Naranasan ko yung mga sitwasyon na sa ganon, wala kang mapagsabihan. Pero, sa biyaya ng Lord, hindi naman halata, di ba? Hindi halata na ikaw ay stress, may anxiety at depression. Bakit? Kasi dinaan mo sa pagkain. Ito yung ayaw kong pakiramdam. Kasi pag ito pakiramdam ko, nalulungkot ako na ang tendency niyan, kumain ng kumain. At ganito rin yung ginagawa ng mga hindi pa Kristiyano. Diba? Dinadaan nila sa pag-inom, dinadaan nila sa pagkain, sa pamamasyal, dinadaan nila sa kung ano-anong bagay. Maalis lang, mawala lang yung nararamdaman nila. Pero kapag hindi talaga kinaya, di ba? Ang tendency nun, nagsisuicide sila. Pero tayo bilang mga anak ng Diyos, pinalaya na ako sa ganitong sitwasyon. Kaya simula ngayon, Sister Lizelle, magda-diet na ako. Wala na ako sa ganitong kalagayan. Isang biyaya ng Panginoon. Kasi kapag ikaw ay
punong-puno ng pagmamahal at pag-ibig sa Diyos, iingatan mo na ang sarili mo. Nagkakaedad na tayo. 'Di ba? Sabi nga ang Panginoon ay concern sa mental health natin. 'Di ba? Concern din tayo dapat bilang mga anak ng Diyos. Ingatan at mahalin mo ang sarili mo, lalo na pagdating sa kalusugan. Dahil, paano pa naman tayo makakapaglingkod ng maayos sa Panginoon kung tayo naman ay may sakit na? Kung tayo naman ay mahina na? 'Di ba? Sabi ko nga sa mga kabataan, mapalad kayo na mga bata pa lang kayo, kilala nyo na ang Panginoon. Mapalad kayo. Hindi tayo katulad ng mga may edad na. Kung kailan may sakit, ganun ang sitwasyon. Kung kailan may sakit, tsaka lang lumalapit sa Panginoon. Kung kailan hindi na kayang maglingkod sa Panginoon, tsaka lang sila lumalapit. Pero tayo, ano ba ang ginagawa natin? Ano ba ang magagawa natin? Ipanalangin natin sila. Magkaroon tayo ng concern na ipanalangin sila. Huwag lang puro sarili natin. 'Di ba? Sabi ko sa inyo paulit-ulit, ipanalangin mo naman ang mga kaibigan mo. Ipanalangin mo naman yung mga tito, tita mo na hindi pa nakakilala sa Lord. At dalhin mo sa paanan ng Panginoon upang ang mga upuang yan ay mapuno. Simula sa Sunday, mag-invite tayo. Dapat meron tayong kasama. Sino ba ang bunga ng panalangin mo? Ang tanong ko ay sino? Ibig sabihin tao. Kasi pag ano ang bunga ng panalangin mo, marami. Di ba? Answered prayer ka sa ganitong bagay. Pero ang tanong, sino ang bunga ng panalangin mo? May naalala ka ba na pinanalangin mong taong ito nakakilala sa Panginoon? Sabi ko nga dyan sa school natin, di ba, meron tayong Bible study. Nire-required na mag-Bible study ang mga parents. Pero sa mga nakalipas na mga taon, sino ang naging bunga? Di ba? Naalala ko lang, ang Ramili family, naging bunga sila ng pagdalo nila ng Bible study. Naging bunga ng pananalangin. Yung mga kapatid natin. Pero sino pa ang iba? Diba? Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, nakakalungkot ng generation ngayon, wala nang pakialam. Diba? May kalat nga lang dyan sa daanan. Sisipa-sipain lang nila yan. Iilan lang ang magkaka-concern para pulutin at itapon sa tamang basurahan. 'Di ba? May mga kabataan ngayon na binubugbog o binubuli na yung iba, wala pa ring pakialam. Dapat hindi maging ganon ang puso natin. Dapat may pakialam tayo bilang anak at lingkod ng Panginoon. Sino ang bunga ng panalangin mo? Kahit hindi man lang dito dumalo, nalala ko nung nagpe-pray ako sa dati lagi ako naglilista ng mga pangalan, mga kaibigan ko, basta sinusulat ko mga pangalan. Mas maganda nga yung buong pangalan at apelyido. Talagang sinusulat ko yan at pinagpe-pray ko yan. Natutuwa naman ako na sabi ko, hindi ko man siya nakasama sa church, pero nandun sa probinsya nila, nagpapatuloy, nakakilala sa Panginoon. Sabi ko, hindi ko man siya nakasama, physical, pero sa biyaya ng Panginoon, alam ko, bunga ng pananalangin ko sa Kanya, kaya siya nakakilala sa Panginoon. Ikaw, sino ang bunga ng panalangin mo? Magsimula tayo sa isa, sino pa lang? Para sa susunod, sino-sino na ang bunga ng panalangin mo? Maganda buong pamilya na pagpipray mo. Alamin mo ang pangalan, alamin mo buong apelyido nila, at isama mo sa prayer. Kapag 5 pamilya sila, ipag-pray mo, Lord, pinapag-pray ko si Daddy, ganito, si Mami, may 3 anak, upang tayo bilang mga anak ng Diyos ay may ginagawa para sa Panginoon.
Kanina sabi natin, yung salitang sad ay negative. Di ba? Negative siya pagdating natin sa ano. Pero isa sa mga bagay na natutunan ko bilang anak ng Diyos ay ang matuto. Palitan natin yung salitang sad ng sad pa rin na salita, pero positibo. Ang letter S, how to overcome na. Kanina, how to handle sad. Ngayon naman, how to overcome sad. Una, sa salitang S, seek God. Hanapin mo ang Panginoon. Diba? Kapag tayo ay nasa sitwasyon na suko na lahat. Sabi ko, ayoko na, Lord. Dumating na ako sa point na yun, ayoko na. Talagang umiiyak ka sa Panginoon. Ang gagawin at magagawa natin ay hanapin ang Panginoon. Sabi sa Isaiah 55, verse 6 to 7, sabi po dito, hanapin si Yahweh samantalang siya'y iyong makikita. Siya ay tawagin habang malapit pa. Verse 6 lang muna. Sabi dito, hanapin si Yahweh samantalang siya'y iyong makikita. Siya ay tawagin habang malapit pa. Ito ay paalala sa mga Israelites nung mga panahong yon. Paalala ni Isaias. Dahil nung mga panahon na yon, nagkakagulo ang mga Israelites. Kanya-kanya silang mga pinagagawa sa buhay. Pero ang paalala sa kanila ni Isaias, hanapin si Yahweh. Hanapin mo ang iyong Diyos habang siya iyong nakikita. Siya ay tawagin habang malapit pa. Diba? Kasi noong mga panahon ng Old Testament, nakikipag-usap sa kanila ang Diyos sa pamagitan ng clouds, sa pamagitan ng pero malayo sila. Ngayon, nakikipag-usap tayo na hindi natin nakikita. Diba? Hindi natin na nakikita ng harap-harapan. Pero ang sabi ng Panginoon, hanapin mo siya. Sa paanong paraan? Kilalanin mo ang iyong Diyos. Kilalanin mo ang kabutihan niya. Patuloy mong hanapin ang kalooban ng Diyos upang ikaw ay makalaya sa anumang negatibong karakter o sitwasyong meron ka. Letter A, sabi dito, ask God's forgiveness and mercy. Diba? Nung ikaw ay nandun sa ganong kalagayan, tinuro sa iyo ng Panginoon, magbalik loob ka sa akin. Hanapin mo muli ang iyong pag-ibig at pagmamahal sa Diyos. At sabi sa verse 7 ng Isaias, ang mga gawain ng taong masama ay dapat nang talikdan at ang likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manumbalik, lumapit kay Yahweh upang kahabagan at mula sa Diyos matatamo nila ang kapatawaran. Diba? Napakaganda ng pangako ng Panginoon sa mga Israelites at sa atin hanggang ngayon. Kung tayo man ay nasa ganong sitwasyon, na-depress ka na, nasa sitwasyon ka lang, wala ka nang magagawa para sa sarili mo. Pero ito ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Sabi diyan, talikdan, magbago, manumbalik, lumapit, upang ang kahabagan na mula sa Diyos ay matatamo natin at ang kapatawarang ibinibigay niya. Sabi din sa awit 51, verse 1 to 2, ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Diba? Napakaganda ng pangako ng Panginoon. Sabi ni Pastor kanina, kung nagkasala tayo, hingin natin ng tawad sa Panginoon. Diba? Doon nga sa wordless book, kapag tinanong mo yung mga bata, ngayon, tayo bilang mga anak ng Diyos, kapag nagkasala ba tayo'y mabubuhay pa rin ba sa kasalanan?
Hindi na po. 'Di ba? Ang pangako ng Panginoon, kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan at mga bagay na hindi nakalulugod sa Kanya, sabi ng Diyos, magbalik loob tayo sa Kanya. Hingin natin ang kapatawaran. At tayo ay handang patawarin at linisin ng Panginoon. Sabi din dito sa Gawa 2 verse 38, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkakalob sa inyo ang Espiritu Santo. Di ba? Kapag tayo bilang mga anak ng Diyos na buong pusong humihingi ng kapatawaran, nagsisisi sa ating mga kasalanan, ang banal na Espiritu ay patuloy nating mararanasan. Di ba? Kapag tayo'y naging anak ng Diyos, ang kasunod niyon ay ang pagkakaloban tayo ng banal na Espiritu. Napakabuti po ng Panginoon sa buhay natin. Huwag nating hayaan na manatili tayo sa ganong kalagayan. Huwag nating hayaan na ang buhay natin ay hindi nasa mabuti sa paningin ng Diyos. Letter D, sabi dito, delight yourself in the Lord. Di ba? Masiyahan ka sa Panginoon. Sabi sa awit 94 verse 19, kung ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang sa akin umaaliw. Diba? Ang ganda-ganda ng mga pangako ng Panginoon sa mga anak ng Diyos. Patuloy lang tayong lumapit at panghawakan ang kanyang mga pangako. At sabi pa dito sa awit chapter 1 verse 1 to 4, sabi po dito sa awit chapter 1 verse 4, alam ko pamilya na rin kayo kung sa salitang ito, sa mga talatang ito. Sabi po dito, mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Verse 2 pa lang pala to. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh, siyang binubuhay sa gabi at araw. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na nagtatagumpay. Verse 4, ngunit ibang-iba ang masamang tao. Ipa ang kawangis, siya'y natatangay at napapadpad kung hangi umihip. Diba? Dito kinumpara yung mabuting tao at hindi mabuting tao. Diba? Kapag tayo ay mga anak ng Diyos, para daw tayong punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahon, laging namumunga. Diba? Pangako yan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Patuloy lang natin hanapin at patuloy na hingin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Sabi rin dito, sa isang paalala sa atin ng Panginoon, sa Kawikaan 4, verse 23. Ang isipan mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Bakit ka nabubuhay sa ganong sitwasyon? Dahil hinahayaan mong ang isip mo ay mag-isip ng mga bagay, mga negatibong bagay. Pero sinabi sa atin ng Panginoon, ingatan mong mabuti ang isipan mo at alagaan. Pagkat siya, ayan ang bukal ng buhay mong tinataglay. Bantayan mo ang iyong iniisip dahil nagiging salita ito. Di ba? Bantayan mo ang iyong mga salita dahil nagiging aksyon ito. Bantayan mo ang iyong mga aksyon dahil nagiging ugali ito. Bantayan mo ang iyong mga ugali dahil nagiging karakter ito. Bantayan mo ang iyong karakter dahil ito ang magiging buhay mo. Bantayan natin ang ating isipan. At dito po ako magtatapos sa talatang Pilipos 4 verse 8.
Sabi po dito, sa wakas mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na totoo. Binasa na natin to kanina. Marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. 'Di ba? Muli paalala sa atin ang Panginoon. Bantayan natin ang ating isipan. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis sa paningin ng Diyos. Ang ating pakanasain. If you look at the world, you'll be distressed. 'Di ba? If you look within you will be depressed. If you look at God, you'll be at rest. At sa talatang Juan, sa aklat ng Juan 14 verse 27, sabi po dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng binibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Napakaganda ng paalala sa atin ng Panginoon. Anuman ang sitwasyong meron ka ngayon, lagi tayong bumalik sa biyaya ng Panginoon. Hanapin natin siya. At patuloy natin hingin ang kanyang kapatawaran at kahabagan. At patuloy tayong mabuhay sa kung ano ang nais at kalooban ng Diyos. At ang pangako niya, huwag tayong mabalisa, huwag tayong matakot. Ibinibigay ng Panginoon ang kapayapaan na hindi mo makikita sa mundong ito. 'Di ba? Hindi mo mararanasan sa mundong ito ang tunay na kapayapaan. Sa Diyos lamang natin ito matatagpuan. Tayo pong lahat ay magtapos sa pananalangin at isang awitin. Sabi dun sa isang awit, ang Diyos lamang ang ating kalakasan. Ang Diyos lamang ang ating gabay. Kapag ikaw ay nasa ganitong sitwasyon, ang Panginoon ay patuloy nating lapitan at awitan. Ikaw ang aking kalakasan. Tayo pong lahat ay tumayo at patuloy nating purihin at awitan ang Panginoon. Tunay na napakabuti ng Diyos sa lahat ng meron tayo ngayon. Isang biyaya, isang kahabagan ng Diyos, ang tayo ay makalapit sa Kanyang trono. Patuloy nating hanapin ang kalooban ng Diyos at maging kalakasan natin ang Kanyang mga salita. Kalakasan. Yes, O Lord. Diyos na aming sandigan, kahit mayroong pagsubok. Yes, O God. Walang makapaghihiwalay, walang sa pag-ibig mo. Ikaw ang aking kalakasan. Taas po natin ang ating mga kamay at gawin nating panalangin ang awit na ito. Yes, O God. Ikaw ang aking Yes, Jesus. kalakasan. Opo, Panginoon. Diyos na aming sandigan, kahit mayroong pagsubok, walang makapaghihiwalay,
Hallelujah. ang langit. Yes, Jesus. Praise your name, Lord. Pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang lakas at Panginoon ng buong buhay ko. Ikaw ang lakas. Ikaw ang lakas at Panginoon ng buong buhay ko. Ikaw ang lakas. Ikaw ang lakas at Panginoon ng buong buhay ko. Yes, God. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon. Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming buhay, Panginoon. Lahat ng meron kami ay sa iyo nagmula, O God. Aming dalangin, Ama, patuloy kaming mamuhay ayon sa kalooban niyo, O Diyos. Patuloy niyo kaming bigyan ng lakas. Kung kami man, O Diyos, ay nasa sitwasyong hindi nakalulugod sa iyo, Panginoon. Patuloy niyo kaming bigyan ng pag-asa sa buhay, O God. Patuloy niyo kaming hawakan, Panginoon, sapagkat kung saganang amin, O Diyos, kami ay nakabibitaw, O God. Pero Ikaw ang aming Diyos na kailanman hindi mo kami binitawan, O God. Salamat, Lord, sa iyong mga pangako at salita. Patuloy naming panghahawakan ang mga bagay na ito, Diyos. Patuloy naming panghahawakan ang iyong mga pangako, ang iyong salita na ipapamuhay namin, Panginoon. Mamuhay kaming ayon sa kalooban niyo. Mamuhay kaming may pagkakilala at malalim na relasyon sa iyo, Panginoon. Ikaw ang makita, ikaw ang maluwalhati sa buhay ng bawat isa. Anuman ang aming iisipin, anuman ang aming gagawin, gagawin namin ito upang ikaw ay maparangalan at mapapurihan, O Diyos. Ikaw ang aming tunay na Diyos. Ikaw ang aming tunay, banal at makapangyarihang Diyos. Patuloy niyo po kaming samahan, O God. Ang buong isang linggong ito ay para sa iyo, Panginoon. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang aming buhay. Ingatan niyo po't gabayan ang bawat isa, O God. At patuloy na pagpalain ang bawat tahanan ng iyong mga anak. Ang iyong pagsama, ang iyong pag-iingat, ang paggabay ng banal na Espiritu ay patuloy naming maranasan sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Maraming salamat po. God bless us all.